he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Na siya ay duda sa integridad ng Quadcom sa layo sa paggawa nung kulang kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Tagalog? Meron siyang pag-aalinlangan at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Independence. Anong independence sa Tagalog? Yung kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ayun, pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Naku po. Bakit pagka-December? Probity. Hindi ba ko, ano ba yan? Probity. Mas mga Tagalog. So sa madaling salita mga kababayan, si Tatay Digong ay walang tiwala sa Quadcom committee mga kababayan. Yeah? Walang tiwala sa Quadcom mga kababayan. Naku po. Mukhang yun ang gustong ipahiwatig ni Kong Marcoleta mga kababayan, no? English na lang, Kong. Kasi tatlong ano eh. So, pinagsama-samang ano kasi, yung kakayahan, katapatan, yun din eh. At walang pagkiling, yung mga ganyan. Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan. Isang stratagem. Pang ganon, ano? Strategiya. No? Instrument. Para lamang siya ay inyong i-indict. I-charge. Kasuhan. Sa krimen na hindi niya ginawa. Yun ang una. Bakit niya yung pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya eh. Na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan eh. Ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga. Alam niya, sa abogado siya. Opo. Huwag mo. Yung abogado, ahente lang. Opo. Parang siya yung messenger. Do not shoot the messenger, sabi niya. Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. Yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po ay asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman na hindi ko ginawa. Opo. Yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom na chairman, binanggit, hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, they have been vocal in their position that Duterte should be held liable for the crime of willful killing. Ang tindi nung kanyang state. Under Section 6 of Republic Act 9851. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yun pa yung nakapaloob. Genocide and other crimes against humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. Nakapagbigay ka na ng deklarasyon na may kasalanan talaga and the former president should be held responsible for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May nauna silang decision. Alam mo, Nelson, kung halimbawa ito sa tunay na korte. Nako,
Hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang technical phrase eh. Yung they called neutrality of an impartial judge. Yung pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh. Pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh. Opo. Pati yung pagtingin mo dun sa akusado. Pati yung pananalita mo, kinakailangan magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong bias na maaring Ng pagkiling sa isang panig. maaring kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito eh. Cold neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Pagka Hindi neutral, mo alam ang cold, malamig. sipon. Malamig na parang wala kinikindihan yung neutral eh. Anong klase naman pagpapaliwan? Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. called neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo Diba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman Abante sinasabi nila? At Congressman Fernandez, pareho ko namang hindi kabisado ito. Sino itong mga ito? Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kilala ko po Okay. yan. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Ay, hindi. Mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwede nilang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi naman. po sila Oo, korte, ba't Kong. nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Meron akong babasahin sa inyo eh. Sabi niya, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Itala mo ito ha. Opo, Kong. Sapagkat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Ay, tsak po. Nakikinig ganyan yan. Guns, Ito, mga bayan. para Benson versus Senate. para makapag-aral Ito, naman sila. pakinggan yung young GR guns. number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa. Opo. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Makita mo ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yun talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig, tweet, Kong. ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ay Republic Act 3019. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte. Hindi para sa legislature. Hindi dapat pala sa Ganito yung nangyayari. sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit? Ba't sila yung nagsusuri?
Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? Oh. So, kinote pa nila yung isang jurisprudence Opo. na sa pangyayari ay magkapareho. Aha. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Aha. Sabi niya, Opo. but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Ayun. Kahit na broad yan, pero hindi merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya There pala, is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Eh sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? At yun na nga po mga kababayan, no? Tumbok na tumbok ni Kong Marcoleta ang ginagawa ng Quad Committee ngayon mga kababayan. Lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. Di ba? Kaya pala ayaw nang pumunta ni Tatay Digong dyan sa Quadcom na yan. Quadcom mga kababayan dahil di na makapagkatiwalaan mga kababayan. Di ba? At sabi nga ni Kong mga kabayan na yung mga congressman ay nag-akusa na mga kabayan. Di pa nga pumunta si Tatay Digong ay inakusahan na. Guilty na kung baga mga kababayan. Di ba? So ano pa ang gagawin ni Tatay Digong dyan sa Quadcom na yan mga kabayan? Grabe no? Kung umasta sila mga kabayan, di ba? Tingnan nyo naman yung mga resource person na tinanong nila kahapon. Di ba? Grabe mga kababayan, di ba? Yung driver, yung dating driver at bodyguard ata yun, ni Tatay Digong mga kababayan. Di ba? Simpleng-simple sumagot mga kabayan. Di ba? Tapos, gusto pa nilang dikdikin talaga ng dikdikin mga kababayan. Di ba? Namuhay na nga ng normal yung tao. Tapos pinapatawag pa nila, di ba? Tapos kung ano-ano ang pinagsasabi mga kabayan. Saan ka nun, di ba? Tapos pag di pa nila gusto yung sagot mo, ay naku po. Cited and contempt ka kaagad mga kababayan.